Isang historian ng paggamit ng salitang Bangsamoro bilang kapalit ng Muslim Mindanao. Ay kay Dato Ibrahim Jong Manguda Datu, sinasalamin ng naturang salita ang lugar at tunay na kultura ng mga tao sa rehiyon at hindi lamang ang relihiyon ng mga ito. Ang kabuang detalye alamin natin mula sa espesyal na ulat ni Ed Arellano ng PTV Davao. Sa wakas, mapirmahan na rin ang kasunduan sa pagtatag ng Bangsamoro Government sa Mindanao, isang ministerial form of government ngayong Marso 27, 2014 na magbibigay pagkakataon sa mga taong naninirahan sa mga lugar na sakop nito sa pangungunan ng MILF na pamahalaan ang kanilang nasasakupan. Ayon sa isang manalaysay sa mga pangyayari at mga isyu tungkol sa Mindanao, Dato Ibrahim Jong Manguda Datu, nagustuhan niya ang salitang Bangsamoro na ipapalit sa Muslim Mindanao dahil naglalarawan ito sa lugar at mga tao sa Mindanao at hindi ang relihiyon na nakasaad sa ERMM o Muslim Mindanao. Dahil ang Bangsamoro ay hindi lang si Muslim, pati si Kristiyano na bilong na yan sa Bangsamoro. Hindi katulad na Muslim Mindanao. Ngayon ay Bangsamoro. So Bangsamoro, Kristiyano ka man, Muslim ka man, lumad ka man, na bilong ka sa Bangsamoro. Sana ito na ang kasagutan sa matagal nang inaasam-asam na kapayapaan sa Mindanao. Ngunit ang mga katanungan ay, bakit nga ba may kaguluhan sa islang ito? Kailan ba nagsimula ang kaguluhan dito? Likas nga bang magkaaway ang mga Kristiyano at mga Muslim dito? Bakit karamihan sa mga yumaman dito ay mga Kristiyano? Niloko nga ba ng mga sinaunang mga Kristiyano ang mga dato na namumuno sa islang ito noon? Likas nga bang may mga armas ang mga Muslim dito mula pa noong araw? At totoo bang ang mga Muslim ay mga tamad? O kuntinto lamang talaga sa angking yaman na bigay sa kanila ng kalikasan ng Mindanao? Bakit nga ba nag-aklas ang mga kabataang Muslim noong dekada 70 sa pangungunan nila Nur Miswari at Ustads Salamat Hashim? Ano nga ba ang nagudyok sa kanila na gawin ito? Bakit nga ba humiwalay noong 1984 ang MILF sa MNL? At bakit nga ba ang Mindanao tinaguriang lupa ng pangako? Ito ay isa-isahin nating talakayin sa mga salaysay ni Dato Ibrahim Jong Manguda Datu, hindi man opisyal na historian ngunit isang buhay na saksi sa mga pangyayari sa isla at mga bayani dito. Muslim Mindanao, nag-start yan noong 1972 na. Yan, hindi pa dyan na-determine si MILF at saka ang kilala lang dyan ay si MNLF. Yan yung tinatawag nila na top 90. Bukas tatalakayin natin ang buhay ng mga Moro kasama ang mga Kristiyano sa Central Mindanao bago ang ikalawang digmaang pangdaigdig at ang mga bayaning Moro na nakikipaglaban sa mga Hapon kasama ang kanilang mga Kristiyanong kapatid nang sumiklab ang digmaan. Para sa Telebisyon ng Bayan kasama si Julius Masayon, Ed Arellano.